Ano ba yung expect natin if you're traveling alone papuntang Cebu? Tara, samahan niyo ako mag-travel at explore natin ang Cebu. (7:51) na at ang oras ng flight natin 11 AM. Share ko lang, ang plane ticket na nakuha ko is worth 2,000 lang. Ano nga bang secret? Book flight earlier at syempre seat sale. Bali ang total na binayaran ko is 3,200 kasama na dun yung luggage. Of course, sale is life. So eto na nga, around 9 AM dito na ako sa airport. So ayan nga ang mga bitbit ko. Isang luggage, isang backpack, at isang pillow. Hindi nawawala sa akin yan kapag ka naalis ako, hehe. So, ayan na, bye-bye muna for now Manila. Upon entry naman, hindi naman siya mahirap. So, let's go travel guys. At eto na nga, weight luggage reveal. Sa maliit na luggage na yan, 12 kilos na yan. If in the first place, alam mo na mag-overweight ka sa luggage mo, might as well na kumuha ka na ng luggage, mag-add-ons ka na. Kasi mas mapapamahal ka if sa airport ka na mismo kuha ng luggage allowance. So, thank God, hindi rin naman delay ang ating flight. By 11 AM, nakasakay na tayo ng eroplano. But sad to say, hindi tayo window seat. Pawi na lang next flight. And around 12:30 PM, hello Cebu! Grabe ba kainita dito ay? Kaya best to wear yung comfy ninyong outfit. So, if you're into tipid mode, meron sila ditong bus papuntang SM Cebu City. It costs 50 pesos lang naman. From there, meron ng sakayan or terminal papuntang Molbal, papuntang Oslob din. At dahil on the budget tayo, magpabus tayo. And around 1:30, nakababa na tayo. Again, sobrang init. Nakikita niyo pa yung building na yan? Diyan tayo mag-i-stay. And take note, katapatan din siya ng SM. San Vida Tower nga pala ako nag-check-in. And yes, tapatan talaga siya ng SM at malapit din sa terminal. Pero strict sila pagdating sa check-in time, 2 PM talaga. Pero pwede nyo naman iwan yung luggage niyo sa lobby. So, hotel room check. Ten-ten-en-en-en. Ten-en-en-en-en. Ten-ten-en-en-en-en. Ten-en-en-en-en. Charing. So, eto ang ating view. Tada! Ganda, diba? So, for our room, maayos naman siya, malinis. May bidet rin siya. Hot and cold shower, meron din. Double bed size at meron din 50 inches TV. Meron din silang lutuan dito, microwave, electric burner at electric kettle. Meron din silang ref. This costs for only 1,400 plus. If you're interested, check description na lang for the link bio. So, kinahaponan lumabas na ako. Actually, nag-lunch na ako sa SM Cebu. And for the dinner, mag-SM Seaside tayo. Nag-angkas lang ako sa hindi familiar sa place. So, as a solo traveler, kailangan natin masanay kumain mag-isa. But, I really had fun alone with myself. Walang masama guys kung kakain tayo mag-isa. Okay. So, pabalik ng condo, meron din palang bus worth 40 pesos lang. Late ko na nalaman eh. Kinaumagahan, dito na nag-start ang ating adventure. For our adventure, kumuha ako ng travel and tours na included dito ang Cebu City Tour, Mualboal at Oslob. Call time nga pala is 7 AM. First destination is Sirao Garden. If more of DIY ka talaga, ang entrance fee dito is 70 pesos. Yan, garden talaga siya and marami siyang picture spots. Kaya nga pala tayo kumuha ng packages para sa convenience at syempre para sa point-to-point travel natin. If wala pa kayong breakfast, marami rin ditong kainan. Disappointed lang ako sa nabili kong ginanggang na saging. Parang kumakain ng batubi. Hilaw pa siya at malamig na. Parang jowa mo. Uy! Anyways, dito na tayo kay Temple of Lea. Greece-inspired siya. At ang entrance nga pala dito is worth 100 pesos. So, meron din siya ditong overviewing deck na talaga naman mamamangha ka kasi makita mo ang buong Cebu City. Sa loob nito, makikita mo ang mausoleo and antiques. Maganda rin siya for picture taking.
Here are some of the antiques na makikita nyo sa Temple of Leia. May mga vases, figurines, at kung ano-ano pa mga vintage or antiques. Next to our destination, Taoist Temple. Required dito na naka-face mask. So bring your own face mask. Bawal din pala picture yung mga temple dito. At ura-urada, ipapabura sa inyo yan. Tinanggal ko na pala yung face mask dyan. Basta pitpitin nyo lang yung face mask nyo. And free of entrance. Next to our destination, La Parisienne. Hindi talaga ako sure sa pronunciation. Upon entry, required na kumuha ka ng coupon. Minimum of 100 pesos. Pero don't worry, consumable naman siya. Dito is more on food trip. Meron silang cake, pastries, cookies, hot and cold drinks. At ang specialty nila, wine and gelato. So gelato prices nila is starting at 149 pesos. At sa 149 na yun, may enjoy mo na ang kanilang small size cup. Ang flavor nga pala na aking pinili ay yogurtish. Nakalimutan ko na kung ano talaga yun. So gelato taste. In Fernet, masarap siya. At sure na uulit-ulitin mo talaga. And as I said earlier, nagbebenta rin sila dito ng wine. Hindi na dayo sila dahil din dito. Instagrammable din pala yung labas nila. With flowery fountain with kois. Next to our destination, Yap Santiago Ancestral House. Isa itong tinuturing na makalumang bahay dito sa Cebu City. Upon entry, ayan agad ang bubungad sa'yo. So for every tourist, nagbe-brief talaga sila para ipakilala ang kanilang ancestral house. Let's go! Let's explore the ancestral house. Gaya sa Temple of Leia, more of antiques and vintage din sila dito. Yung iba nga daw dito is donated na rin and preserved for almost 100 years. So anything na nandito is pwede naman siyang hawakan or upuan. Pero be mindful lang dahil maraming fragile items dito. Ayan, may tumingin, tayo na tayo. So I find this interesting kasi para tayong bumalik sa nakaraan talaga. Alam niyo yung simpleng buhay lang dati, walang internet, yung maglalaro ka one to sawa, yung simpleng buhay lang kasamang family mo at mga kaibigan mo. Napa-instant throwback tuloy tayo. Anyway, ang may-ari ng bahay ay umuwi pa rin daw every weekend. So yung kama nila is nagagamit pa rin talaga. Meron din sila dito mga cutie santo dolls na if mahilig ka talaga sa mga ganon is ma-enjoy mo yan. Eto lang yung creepy for me. Hehe. Pero overall, na-enjoy ko siya. So if you like to visit, pay lang kayo ng 100 pesos. Kaya tara na, let's visit the ancestral house. This one really caught my attention talaga. Akala ko recorded lang yung pinapatugtog. Yun pala, live pala sila nag-harp at meron din kumakanta. Okay, volume on. If you're interested and gusto mo sila makita ng live, punta na kayo dito. And for our second last destination, Magellan's Cross. Eting famous cross dito sa Cebu City, alongside ng cathedral. Siyempre, pumasok na rin tayo ng cathedral para mag-pray. And our last destination, Fort San Pedro. Historical din yung place na to. And panahon pa ng Espanyol din siya na-built. So, di ko masyado na-appreciate that time yung lugar kasi meron silang event. Pero, yung taas nila, breathtaking. Ito
Itong armas na to ay ginamit nila pandirigma noong panahon din ng Espanyol. Anyway, ito ang kanilang magandang pathway na Instagrammable din talaga. After almost 10 hours, we're heading now sa aming hotel para magpahinga. If you're asking nga pala if ilan kami sa van, 9 kami lahat. Finally, arrive in hotel. Bridgeview Hotel nga pala to and kasama to sa package na kinuha ko. For the view. Ayan, nakaswerte na naman tayo ng spot. For their hotel room, maganda na siya. Medyo manipis ang kutsyon pero okay lang. For their CR, okay lang din naman with bidet, pero cold water lang meron sila. Pero okay lang din dahil di naman ganun kalamig ang tubig. Hindi rin maingay ang aircon at meron ding TV. Malabo nga lang. Pero ang internet, mahina. Even sa smart network, mahina rin siya. So, 3.5 out of 5 ka sa akin. Follow for part 2.